Kamusta Earth Signs? Welcome to Like a Tarot. Alamin natin kung ano ang sitwasyon mo ngayon gamit itong tasa reading. Gagamitin din natin ang mystical cards at saka tarot cards para sa iba pang detalye. Pasensya na kayo guys kung hindi nyo masyadong makikita. Ibig sabihin nito ay nare-reach mo na yung goal na matagal mo nang pinagsusumikapan. At saka in the near future, magkakaroon ka ng mga importanteng desisyon para mas mapadali yung pagkamit mo ng tagumpay. Ayan o, abot kamay mo na yung pangarap mo kasi magkakatotoo ito. At saka may mga tao din na tutulong sa'yo para ma-reach mo yung goal mo sa buhay at saka kung may mga bagay na hindi mo alam. Nagpupursige ka at saka may mga taong tumutulong pa kaya hindi mo masyadong poproblemahin yung financial. Ang ilan sa inyo, marami kang beses na makikipag-date or makikipag-meeting. Merong letter P, H at V na posibleng connected sa iyo. At saka kapag negatibo yung sitwasyon, positive ang isinusukli mo. At kung nakakaramdam ka man ng kalungkutan, ito na yung ending ng kalungkutan mo. Kasi meron ng mas bagong darating na positibo at saka marami kang makikilalang person. Kasama na dyan yung the one na magpapasaya sa buhay mo. At saka meron pa rin mga tao na magpapadown sa feelings mo. At hindi ito hahayaan ng universe kasi bibigyan ka niya ng magandang pagkakataon, kumbaga tuntungan na para makapagpatuloy ka sa buhay mo ng matagumpay. Hindi ko pa ata napaliwanag to guys. Lucky fortune. Kaya nasabi ko sa inyo na makakamit mo finally yung tagumpay mo. At saka huwag kang mag-alala kung masyadong matagal yung swerte sa iyo. Kasi darating yung swerte mo sa pinaka-unexpected na araw or panahon na hindi mo inaasahan. Kasi matagal na tong nakasulat or isinulat dahil yun yung tadhana mo. Alamin pa natin yung ibang detalye gamit naman ang mystical cards. Paalala para sa mga bagong viewers na ang reading na ito ay timeless reading, general reading at guide po lamang kaya hindi po magre-resonate sa lahat. Kunin mo lang yung akma sa sitwasyon mo at kung kailan mo ito napanood, yun ang start ng 1 week reading para sa'yo. Ikaw na bahala magpalit kung si person mo ito o ikaw. Tatlo yung kailangan natin na mystical cards. At saka nga pala sa huli kukuha ko ng angel number. Poverty, lovers at message. Tingin ko guys dito sa mystical cards mo, meron kang hinihintay. Pwedeng tawag mula sa loved ones or ikaw mismo yung gustong tumawag pero wala sa timing. Ang ilan naman namumroblema ka sa financial mo or career. Pero dalawang cards na yung nagbibigay ng positibo sa iyo na kung ano man yung mga hinihintay mo ay darating. Magiging masaya din yung buhay mo kaya wag mo masyadong i-pressure yung sarili mo. Makakatanggap ka rin ng message, text, o kaya letter. At ito ay good news, kumbaga positive.
Nakadalawang cards ka na para sa yes na cards. Kaya darating kung ano man yung hinihintay mo. Kung legal record man ito, dokumento. Gamit naman ng tarot cards, alamin pa natin yung ibang detalye. King of Swords, Two of Pentacles, Nine of Swords. Itong mga cards na ito ang nagsasabi na nagkakaroon ng pag-uusap or debate sa isang person. Yung mga nasasabi niya sa iyo, hindi ka pa rin makapag-decide sa opinion niya or naiisip. At sobrang naaapektuhan ka na sa sitwasyon na ito. Pero base sa mga cards, hindi mo kailangan isipin na malaking problema na ito. Kasi makakahanap ka pa rin ng solusyon. Sikapin mo na makapagpahinga ka ng sapat. Makakatulong din kasi iyon para mas klaro yung isip mo at makapag-decide. At saka guys, sa mga cards mo, nakatatlong cards ka na para sa mga papeles. Pwedeng yung career mo related sa batas, sa education, sa negosyo na may mga sinusulat or may mga papeles. At saka sa career or negosyo, pinapakita na nakadalawang cards ka na nahihirapan ka dahil sa maraming demands. At saka nahihirapan ka rin na pagsabayin yung career at saka negosyo or career mo or love life. Kulang ka na rin sa pahinga kaya kailangan nasa kondisyon yung katawan mo para magagawa mo lahat. Lalo na kung ang ilan sa inyo mahigpit yung boss mo or yung kapartner mo sa negosyo. Ito yung additional cards para sa mga naunang cards. Knight of Pentacles. Pinapakita sa card na ito na overwork ka na. Kaya ka nagpupursige kasi yung trabaho mo or trabaho na in-applyan ay maganda yung kita. At saka itong pagkakataon na ito ay hindi mo gustong sayangin kasi ang tagal mo nang naghanap ng trabaho bago makakita. Sa ilang single, ang hinahanap mong karelasyon ay yung person na makakaunawa sa'yo kasi marami kang responsibilidad. Hindi mo kayang mangako sa kanya. Ang ilan sa inyo na nasa relationship, ready na yung person mo para sa long-term na relasyon. Kaya lang hindi mo mapagsabay yung career mo at saka love life. Pero mahal mo yung person. Page of Swords, the Moon, at the Sun. Pinapaalerto ka ng mga cards na ito na merong person na mapanlin lang. Nakatatlong words ka na. At saka itong person na ito ay masakit din magsalita. Ano ba siya, yung prangka? Pero wag mo itong intindihin lalo na kung inililihim sa iyo. Kasi tama man o mali, mailalantad sa iyo. Sa financial, dahil ang ilan sa inyo, magaling ka sa trabaho mo, nag-uumapaw yung idea na meron ka. At yun yung nagiging dahilan, kaya nagkakaroon ka ng financial abundance. Dumadami kaibigan mo at saka maraming nagtitiwala sa iyo. Ang advice lang ng mga cards ay kung ano yung mga past decisions mo. Kung nagkamali ka man, babalikan ka nito. Hindi mo kailangan matakot. Sa halip, harapin mo ito.
Kasi ito yung mas magbibigay sa'yo ng inner peace, happiness at fulfillment. Kung may mga panlilin lang na nangyari sa iyo, maganda yung balik ng universe sa mga taong inosente. Single ka man or nasa relationship, isa sa inyo ng person ang hindi pa talaga stable or hindi kayang mag-commit. Naka-4 na cards ka na. Pero sa mga nasa relationship, kailangan mong maunawaan or malaman kung bakit ganito yung behavior ng person mo. Lalo na kung ang ilan sa inyo, kinikilala nyo pa lang yung isa't isa, mahirap talaga yung simula. Kailangan ng pasensya at pangunawa. Itong additional card mo, 5 of Cups. May mga sinusubukan ka na nag-fail or delay. Pero hindi ibig sabihin mag-give up ka na. Kapag mas nauna yung emosyon mo, yung ipinaglalaban mo or pinagsumikapan, ay masasayang. At saka meron talagang pagbabagong nangyayari na kailangan ng adjustment. At saka para sa ilang single, merong potential person na darating sa buhay mo na siya yung tatanggap sa'yo, ano man yung pagkatao mo. Ibinibigay ito sa'yo ng universe kasi ito yung deserve mo. Pagkatapos ng heartbreak or painful breakup sa nakaraan. Sa mga nasa relationship, para nagkakaintindihan kayo ng person mo, sabihin mo yung mga napupuna mo. Para magkakaroon ng kasagutan yung mga nasa isip mo. Ay siya nga pala guys, general reading ito kaya kayo na lang bahala magpalit kung si person mo ito o ikaw. The Wheel of Fortune, Ace of Pentacles at 6 of Wands in reverse. Naka-3 cards ka na para sa pabor na kapalaran. Kahit na magkaroon man ng delay or hadlang sa buhay mo. Yung inaakala mong masyadong negatibo, yun pa yung nagbigay ng positive na outcome sa buhay mo. Kasi nalaman mo na kung ano yung kasagutan at saka kung ano yung dapat i-adjust. Naka-2 cards ka na para sa panlilinlang, sa present at saka sa future. Hindi mo talaga pwedeng pagkatiwalaan yung person kasi may pagka-arugante at saka padiva, unfaithful. Para sa ilan, kung nagkakaroon ka ng health problem, baguhin mo na yung lifestyle mo. At kung makakasunod ka sa pangangailangan ng katawan mo, merong good news. At saka mas lalo pang mag-i-improve yung kalusugan mo. Pero kung hindi ka makakasunod or pababayaan ng sarili, yan yung bad sign. Sa mga single, ito na yung tamang panahon para bigyan mo naman ng pagkakataon ng sarili mo na ma-in love. Yung nakatadhana sa'yo ang makakaramdam ng spark. Pero yung taong hindi nakatadhana ay magdadala sa'yo ng kalungkutan at luha. Itong 5 of Swords, diba meron ngang mga person na mapanlin lang. Pinapaalalahanan ka na maging maingat ka sa mga taong pagkakatiwalaan mo. Malalaman mo yon dahil sa pagpapakita ng kung paano ka itrato. Huwag kang masyadong umasa na may pagbabago o mabuti naman itong person na ito para hindi ka masyadong masaktan. Kasi kailangan mong tanggapin na may mga taong hindi match sa energy mo.
Itong King of Wands naman, kung meron kang mga plano, kailangan mo tong i-enhance para magiging maganda yung outcome at saka wag lang gawing plano kundi aksyonan mo. Para unti-unti mong maabot yung mga pangarap mo. Lalo na't ang ilan sa inyo, ready ka nang mag-commit sa karir mo. Itong King of Pentacles, nagbago na yung mindset mo. Kasi gusto mong mas mapabuti pa yung future mo at magsisimula ng mas lalong mag-improve at saka yung pangalagaan din ang sarili mo. Na hindi lang para sa love life, sa career, or sa negosyo. Itong King of Cups naman, meron kang bagong journey na tatahakin na mabibigyan mo ng pansin. Ikaw na yung magiging leader. Ikaw na yung susundin ng tao. Magugustuhan mo ito. Pwedeng nagkaroon ka ng magandang posisyon sa trabaho or nagtayo ka ng sarili mong negosyo. Lalo na't nakadalawang cards ka na para sa long-term na achievement sa career at financial. Para sa mga nasa relationship, ano man yung past, kailangan mo na itong i-let go para maging maayos yung buhay mo or relasyon. Siya nga pala, thank you sa mga nag-like, share, comment, and subscribe. Ingat po kayo palagi saan man kayo naroon. Ito naman yung angel number mo. God is saying to you, rest, I am already at work. I will turn around every negative situations in your life. I will bless you and your family. I will heal every places you are hurting.